Halos buong Luzon medyo masama yung tama dahil sa habagat at pinalakas ni Bagyong Emong. Kaya ito, papunta tayo ng palaisdaan kasi mukhang passable na yung mga daan papunta doon. Gusto ko lang visual check, tingnan natin ang sitwasyon doon sa palaisdaan at sa mga ibang palaisdaan rin. Ito, ang galing nga, napakalaking tulong pala itong protection na to, itong wall na to sa gilid, sa kanan. Hindi tumagos yung tubig, ang galing. Napakahalaga rin pala nito. Dati pagkakalam ko, nung wala pa itong wall na to, sobrang bahay itong lugar na to dahil tabing ilog lang at malapit sa dagat. Ngayon, ito na yung daan na hindi talaga binabaha. Yung ibang lugar binabaha, pero ito sa ngayon wala. Pero yung ito nga, yung palaisdaan, mukhang lumubog. Kulay chocolate na yung tubig, mukhang nahaluan na ng tabang. Pinasok ng tubig na tabang. Salt water to or brackish, pero mas malapit to sa salt water. Ayan, mukhang binaha nga, mukhang umapaw lahat ng palaisdaan dito. Kung isipin natin, kung ito lang yung source of income ng mga tao dito, itong palaisdaan na to, tapos lumubog pa, paano na sila, no? Karamihan dyan, inutang pa yung pampuhunan dyan sa palaisdaan na yan, lalo na yung paghulog nila ng mga similya. Paglagpas nitong masamang panahon, malamang uutang na naman yan para sa pagpapaayos ng palaisdaan at yung siguro yung sa mga similya na ihulog ulit. Kita nyo yan, kulay chocolate na yan, yan yung ilog. Kita nyo, pareha ng kulay yung ilog at yung mga palaisdaan kasi lumubog nga, umapaw. Mukhang may idea na ako anong magiging itsura ng palaisdaan namin. Ito, malapit na ako. Mukhang natatanaw ko na. Ayan, no? Malapit na tayong dumating sa palaisdaan. Walang katao-tao. Mukhang tama nga yung kutob natin. Umapaw rin sa palaisdaan natin. Ito yung palaisdaan, kulay chocolate na rin. Pero guys, alam nyo ba anong naramdaman ko nung nakita kong lumubog rin yung palaisdaan namin? Dito ko siguro masasabi na nag-mature na ako spiritually kahit papano, hindi dahil sa sarili kong gawa, kundi sa grace lang ni Jesus. Ito siguro yung peace na nararamdaman ko ngayon, sabi sa verse, which surpasses all comprehension. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit ako payapa kahit nakita ko lubog itong palaisdaan namin. Tingin ko kung yung dating ako, siguro kung ano-ano pinag-iisip ko at sobrang worried na siguro ako. Ngayon kasi mukhang hindi ako worried mukhang kalmado lang. Dahil nga siguro hindi tayo niya papabayaan kahit anong mangyari. Ito yung isa sa favorite verse ko Kung tunay talaga tayong naniniwala na hindi niya tayo pababayaan kahit anong mangyari, kahit anong dumaan sa atin, siguro malamang tayong lahat hindi tayo mag-worry. Hindi naman sinasabi ni Lord na hindi na tayo dadaan sa mga problema o sa mga pagsubok, pero asahan mo nandyan siya sa mga panahon na yan pag binigay natin ang buong tiwala sa Kanya. Sa sobrang daming nakikita ko sa news, mga nabahaan, yung bahay nila lumubog, bubong na lang ang nakikita, yung iba may nalunod pa. Nahiya na ako magreklamo sa sitwasyon ko Yung sa mga tingin nating maliliit na bagay, kagaya ng nakakatulog ka pa sa loob ng bahay nyo, tuyo yung higaan nyo, nakakakain pa kayo, ito yung mga maliliit na bagay na hindi natin napapansin dati. Pero pag dumating itong mga sakuna na to, dito mo maiisip at dito mo ma-realize na how blessed we are, no? Kaya tayo nilagay ni Lord kung saan tayo ngayon, hindi dahil para lang sa sarili natin, kundi para rin makatulong tayo sa ibang tao. Ayan, kahit papano medyo gumaganda-ganda na yung panahon, pero maya-maya ulit, babagsak ulit yung malakas na ulan. Ganyan talaga pag panahon ng habagat. Ito yung kalakasan ng habagat July, August, tapos hihina ulit ng mga around September. Boss, may nakuha pa?
May nakuha pa? Alimango? Nasa ilalim pa? Nasa ilalim lang? Marami pa? Nakuha pa daw. Uy, may pag-asa pa. Alimango natin. Ganito rin yan, no? Lubog rin yan, no? Pag-asa pa pala.